How did you tell your parents? My father is an OFW, tapos I was just with my mom sa bahay namin, kami dalawa lang, kasi only child ko. Tapos, si mami ko, kasi ako noon, pag magkakaroon kami ng dalaw, sabay kami. Tapos, that time, nag-A ako. Tapos, nagkaroon na siya ng idea na baka nga ganun ako, since that time, meron akong boyfriend. Parang, she's open naman sa kanya, pero, ayun, medyo, syempre na-disappoint din. Tapos, ang daddy ko naman, that time, siguro mga 4 months na akong pregnant. Umuwi siya dito sa Philippines kasi na-OFW na siya. And, yun, that time, sinabi na natin sa mga. And how did they react after you told them? Yung si mami, medyo okay lang siya. I feel naman na na-disappoint din siya kahit paano sa akin, kahit konti, pero hindi niya lang pinaparamdam. Yung daddy ko naman, ayun, umiyak siya sa akin kasi siya yung tao na hindi ko nakikita ganon, parang father talaga, father figure, strong, ganon. Tapos that time, umiyak siya kasi parang nasira lahat ng pangarap niya para sa akin. How did you tell your friends? Kasi, may morning class kami that time. Tapos, nung una, at first, hindi ko pa kinikwento sa kanila. Ang nangyari, sabi ko, yung morning sickness, yun. Meron na, parang na-feel ko siya that time, kasi sumasakit yung ulo ko. Ang ginawa ng class ko, meron siyang katingko. Tapos, tinatry niyang ipahid yun sa ulo ko. Tapos, habang pinapahid niya yun, binabasa ko yung label sa likod ng package ng katingko. Nakalagay, bawal siya for pregnant women. Tapos, sabi ko, hindi, ayoko ng amoy. Ganon. I reason it out kasi parang ayoko muna ikwento sa kanila dati. Kasi yun, in-insist na lagyan pa rin ako ng katingko. And sabi ko, parang I was forced na, parang I had to do this. I had to tell them na buntis ako. And how did they react after you told them? Noong una, akala nila, hindi joke lang ako kasi sa barkada, joker. Tapos yun, sabi niya, wait, hindi sila talaga naniniwala. Pero, ayun, pinilit ko na totoo yun. Noong una, syempre, napipil ko na parang gulat sila na hindi nila alam kung ano yung react nila. Pero after a while, I can feel na kahit paano naging happy naman sila kasi naging good parents na daw sila. What are some of the challenges that you face being a parent? At first, syempre yung judgment ng tao. Yun. Masakit. Challenge talaga siya kasi masakit ma-judge. Syempre. Pero, para sa akin, ginawa ko ito eh. Parang kasama to dun sa nangyayari sa akin. Parang I had to face it na lang. I had to be strong. Tapos huwag ko na lang isipin kasi pag inisip ko yung judgment ng tao, ako rin naman nahihirapan. Parang I just have to prove them wrong na lang na siguro kahit nagkaroon ako ng baby at a young age, na lang. Parang sundin ko na lang yung mas makakabuti para sa akin. Parang gano'n. Tapos, second na challenge siguro, financial. Kasi, hindi naman kami ganun, hindi naman kami mayaman, hindi naman kami kaya. Tatay ko, di kagabawa sa OFW para bawas ko lang sa tapos parang nagdagdag ako ng parang kakagastos sa mga ganyan. Pero, they're fine with it kasi lolo, masaya na sila. And how did you cope with it? Difficult from the family? Siguro, guidance na rin ng nanay ko. Kasi, sabi nila, di ba, mahirap nga daw magkaroon ng baby na young age. Yung responsibilities, mabigat. Siguro, pinagkukunan ko na ng strength yung anak ko mismo. Kasi, kung magiging mahina ako, paano siya lalaking paano siya lalaking matapang kung mismo yung foundation
parang, yun, I have to be strong. Kaya nga, umalit ako sa school kasi, para sa akin. Did anyone turn against you? Wala naman. Siguro, feeling ko nung nagkaroon ako ng baby, parang mas naging okay ang lahat. Kasi, yung family kasi namin, sa father side ko, between yung father side ko, tsaka sa mami ko, hindi sila okay talaga. Pero, since nagkaroon ako ng baby, ayun, parang naging compact kami. Ganun din. Parang, parang blessing in disguise. Blessing talaga pala siya. Hindi in disguise. That's the end. Paano yung end? At the end. At the back. Hello! Sige, cut na Sige, lang. kakat na lang. Cut na. Game next. If you could go back in time and do it all over again, would you do the same? If I could go back in time, may mga bagay na babaguhin ako. For example, kasi single teenage mom ako, gano'n. Tapos, that time, parang siguro una pa lang, dapat siguro parang nakipaghiwalay na lang kagad ako. Kasi yung father ng baby ko, irresponsible talaga siya. I can say that. Parang with proofs pa ako gusto niya. So yun, parang siguro una pa lang, dapat tinapos ko na kasi parang habang patagal ng patagal, mas nahihirapan lang kami ng baby ko habang gano'n siya. Siguro yun lang babaguhin ko, pero hindi ko babaguhin yung fact na nagkaroon ako ng baby. What would you tell to all teenage girls who are considering becoming a mom? Can you give any message to them? Siguro, wala namang mali, kunwari, kung gusto nyo talaga magkaroon ng baby. As long as kaya nyo na, meron na kayong sariling income, kaya nyo na emotionally, financially, kahit gano'n. Siguro yun lang, pero as much as possible, mas better if maging stable muna. Gano'n. Parang, wag muna kayong magmamadali. Sa akin talaga nang galing. Pero, yun, huwag kayong magmamadali kasi mahaba ang buhay.